What's up, Lakers Nation? May mga malalaking chismis tungkol sa mga palitan ng mga manlalaro sa Purple and Gold. Sisilangan natin yung potential na blockbuster deal na maaaring magdala kay Zach LaVine at Nikola Vucevic sa Los Angeles. Ang Los Angeles Lakers nakasalukuyang nahihirapan sa kanilang record dahil sa magkahalong panalo at talo ay nag-iisip ng isang malakihang trade ng mga manlalaro upang palakasin ang kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha kay Zach LaVine at Nikola Vucevic mula sa Chicago Bulls. Ang potensyal na kapalitan ay magiging kasangkot sa pagpapadala nina D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Jordan Vanderbilt, Max Christie at isang 2029 first round pick sa Bulls. Ang primary reason na kung bakit palitan ang mga manlalarong ito ay nagmumula sa kanilang mga negatibong aspeto kumpara sa mga hangarin ng Lakers na manalo ng kampyonato. Si D'Angelo Russell, bagamat may talento, ay nagpakita ng kawalan ng consistency at may kontrata na malapit ng matapos na naglalagay ng panganib na mawala siya ng walang kapalit sa free agency. Ang kanyang laro sa pag-atake ay hindi palaging nakakasabay sa estratehiya ng koponan at ang kanyang mga contribution sa depensa ay limitado. Si Rui Hachimura naman ay isang solidong manlalaro ngunit hindi isang game changer. Ang kanyang epekto ay maaaring hindi sapat upang mapanatili siya kapag ang koponan ay naghahangad na itaas ang kanilang pagganap. Si Jared Vanderbilt naman ay nagbibigay ng lakas at depensa ngunit ang kanyang mga limitasyon sa pag-atake ay ginagawa siyang hindi gaanong mahalaga sa isang lineup na nangangailangan ng pagmamarka at floor spacing. Panghuli, si Max Christie ay isang batang manlalaro na may potensyal, ngunit yung pagsasama sa kanya ay nagpapakita ng prioridad ng Lakers sa agarang pagpapabuti kaysa sa pangmatagalang pag-unlad. Dahil si LeBron James ay malapit ng mag-40, kailangan ng Lakers na ma-maximize ang kanilang championship window na nagpapaalala sa mga nawalang pagkakataon noong mga huling taon ni Kobe Bryant. Ang pagdaragdag kay LaVine, isang all-star shooting guard na may average na 22.4 points, at si Vucevic, isang bihasang sentro na may average na 20.4 points, ay maaaring matugunan ng mga issues sa ilalim ng koponan, lalo na sa front court kung saan si Anthony Davis ay sobrang nagtatrabaho. Ang inaasahang starting lineup pagkatapos ng trade ay magtatampok kay Austin Reeves sa point guard, LaVine sa shooting guard, LeBron sa small forward, Davis sa power forward, at Vucevic sa center. Ang pagbabagong ito ay maaring makabuluhang mapausay ang koponan ng Lakers sa Western Conference na nagbibigay ng kinakailangang lakas at kakayahang umangkop upang magkaroon ang malalim na playoff run. Sa pamamagitan ng pagpapalit kay Russell, Hachimura, Vanderbilt at Christie, ang Lakers ay naglalayong lumipat patungo sa isang mas dynamic at mas epektibong roster na mas mahusay na makakasuporta kay LeBron at Davis sa kanilang paghabol sa isang kampyonato. The trade makes sense on paper. LaVine's scoring on Vucevic's floor spacing would perfectly complement LeBron and AD. Ngunit tatanggapin ba ng Bulls ang alok ng Lakers? At ito ba ang tamang hakbang para sa Lakers sa pangmatagalan? Handa ba ang Lakers na isakripisyo ang depth para sa agarang star power? Sa tingin mo ba ang trade na ito ay isang magandang hakbang para sa Lakers? Iyan ang mga malaking tanong. Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga comments sa ibaba. Pindutin ang like button at mag-subscribe para sa karagdagang NBA news at analysis. At yun lang sa ngayon mga ka-Basket Talks. Hanggang sa muli. Salamat!